Hello mga chief, kamusta po kayo? Nandito na naman ang inyong lingkod at muli tayong magbabahagi ng video. Balikan natin yung tungkol dito sa pag-upo ni Senate President Alan Cayetano at ang isa pang bagong Senate President na si Win Gatchalian. Medyo nakakalito na itong nangyayari ngayon sa Senado, ano? May mga ilan tayong nakalap na mga video rito na kung saan ay nagpapaliwanag sila ng mga both side nila at talagang hindi natin kung ano ba talaga ang direksyon ng mga ito at tayo ay nakaantabay lang naman at nag-aabang kung ano ang talagang mangyayari sa ating gobyerno, lalo na sa mga leader na ito na nakaupo, lalo na ang Senado. So dito parang binibigyan ng instruction ni Senator Alan si Win Gatchalian sa pagkakahirang dito ng kabila at syempre hindi natin alam kung paano ba ang sistema na ito at may dalawang Senate President. So pakinggan natin itong sinasabi ni Senator Alan Cayetano. Kaya nga sabi ko mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is receive, don't grab. I didn't grab the Senate presidency in 2016. I didn't grab it in 2025. I didn't grab it in February 2022. But to God's grace, napunta sa akin. By the way, kung nakuha ko yon earlier, kasi di ba nagsama-sama Senator Coco, Senator Tito, Senator Frank Drilon, Senator Mig Subiri. Alam nyo kasi siya sabi nila masarap maging Senate President. Yun yung reading between the line Kasi usually tens of billions ang pwede mo ipasok sa budget. Usually yan, malaking mga discretionary funds ang pwede mo i-withdraw. Then of course, number 3 ka. So sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, basically you're a VIP there. Ang daming perks po ang pagiging Senate President, Hindi pa natin alam kung nag-step down na ba itong si Senator Alan Cayetano bilang Senate President. Pero bago po yan, meron kasing isa pa akong video dito na nakalap na kung saan ay nagsalita naman dito si Senator Erwin Tolpo. Hinggil ito sa isang posisyon na talagang sa kanya naman ibinigay yata at talagang parang nagkaroon ng pagbabanta mula sa kanya, kung ating titingnan ng kanyang mga sinasabi rito na parang pinagbabantaan niya ang nasabing tao. Hindi kasi natin matukoy kasi ang video ay medyo susuriin mukhang tungkol ito sa posisyon ng majority Senate na kung saan nga ay parang binabantaan niya dahil kaya ko sinasabi na sa majority kasi nga ang dito yung hearing na gagawin ng Blue Ribbon Committee parang kapag itinuloy gagawin niya yung mga sinasabi niyang pagbabanta na ito mula kay Senator Erwin Tolpo. Panoorin natin tong video. Maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung kaya nung bibitbiting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chief. Siya daw ang legitimate Blue Ribbon Committee Chairman. Kaya siya nag-aalburuto itong si Senator Erwin Tolpo. Talagang mainit ang ang upuan o mga upuan ng mga leader kasi parang nag-aagawan ng mga pwesto itong mga to. So meron pa tayo dito video na kung saan ay
Dito naman nagsalita naman dito si Senator Robin Padilla at tila meron din siyang meron din siyang pasiklab dito na kunyari sabi nito kaya kung nagkakampi-kampihan daw sila siyempre meron daw magkakunaibans daw lahat o siyempre isa lang daw ang direksyon. At kaya mas maganda raw yung ganito na nagkakaroon ng tunggalian ang dalawang faction kasi siyempre para may pinagdidibatihan o may pinag-uusapan na kailangan sigurong protektahan. So ito, panoorin natin itong video na ito ni Senator Robin Padilla. Ay democracy yun, ang tawag ng democracy. Huwag natin bigyan ng halimbawa ang mga tao na parang ang dating hindi kami nagtatrabaho. Nagtatrabaho kami. Democracy to. Dapat kayong matuwa. Sapagkat hanggat ang mga senador ay hindi conspiracy. Ibig sabihin, tama ang binabayad yung tax. Matakot kayo pag kami ay nagkasundo-sundo na at kami meron ng conspiracy. Hanggat ngayon, kami ay nagtatalo at ipinaglalaban ng mga karapatan ninyo, maging masaya kayo. Ibig sabihin, hindi kami magkakautsapa. Gusto namin, isang national, isang local lang. Hindi dapat na gawin nating family business. Pero kasi kami, ang point of view namin, dumadami ang pamilya kasi yung budget ng gobyerno. Huwag na tayo maglukuhan kasi nandun yung negosyo Hanggat nandun yung budget, hanggat nakikialam ang mga senador, ang mga congressman sa pag-identify ng projects, hindi matitigil tong political dynasty. Tanggalin natin sa konstitusyon yun na wala nang pakialam mag-identify ang mga senador at mga congressman ng project. Mawawala yan yung dynasty. Maniwala kayo sa akin. Pero hanggat pinakikialaman namin yung budget, hindi yan mangyayari. Kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang komento tinggal sa nangyayari sa loob ng Senado. Ito ang inaantay natin, ang paliwanag ni Sherwin Gatchalian o yung bagong Senate President. So, panoorin natin itong mga video na ito. Of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, yung Association ng mga Law School Deans, of course, yung mga former Senate President at salita rin sila. So, para sa akin, my personal opinion, mas mabigat yung opinion nila dahil mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. Of course, we respect the opinion of Senator Duvalda. Yung mga binabanggit na ito ni Senator Sherwin Gatchalian ay ito yung mga ahensya na sumusuporta yata sa pagiging Senate President niya, na kung saan isa rito yung Civil Service Commission na talagang parang siyang nire-recognize na talagang bagong Senate President. Kaming pag-uusap ng Civil Service Commission, nagko-coordinate kami sa kanila at para lang maging maayos at smooth transition as much as possible. Balik kayo ang nire-recognize ng Civil Service Commission na Senate. Ayaw rin-recognize. Kasi kaninang tanghali, gamitin ko lang yung union ng Senate at in-assure ko sa kanila na yung kanilang salary, sweldo, bonuses, tuloy yan. At inumpisahan na namin yung pagpapalit ng signatories sa bangko, sa mga payroll, inumpisahan na namin yan para tuloy-tuloy ang operation ng Senado. At na-sure ko ang Senate Union na yung iba pang mga administrative concern tulad ng nalaman ko may problema pala doon sa withholding taxes nila, aayusin din natin. So inyo pong napakinggan at napanood ang mga video na ating ibinahagi dito sa channel na ito. Kung mayroon kang komento, reaction, maging opinion, i-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!